Paghahanap ng karagdagang tauhan para sa mas mabilis na proseso ng Marawi compensation claims ating tatalakayin kasama si Attorney Maisara Dandamon Latif, ang chairperson ng Marawi Compensation Board. Attorney Maisara, magandang tanghali po. Magandang tanghali sa inyo, Ma'am Nina Corpus at Ma'am Weng Hidalgo. Afternoon po. Assalamualaikum po. Magandang hapon po. Una po sa lahat, ano po ang dahilan ng kahilingan para sa karagdagang tauhan o manpower ng Marawi Compensation Board? At ilang personnel po ba ang kailangan, attorney? Yes, magandang tanong po yan dahil po kami po ngayon ay kasagsagan na po ng aming pagbabayad. So sa kasalukuyan, kami po ay nakapagbayad na po ng mahigit kumulang 491 million. And meron na din po kaming na-approve na 1,160 million. So ibig sabihin po, sa kada buwan, ang aming pong target na babayaran ay kulang-kulang po 500 million. So dahil po ganyan po, kalaki po ang aming target para po ma-achieve namin ang target namin na yearly na 2,160 claim, kailangan po namin magdagdag ng personnel. So karamihan po dito, ang personnel na kailangan namin ay mga abogado para po sa bawat division at board secretary. Kailangan din po namin ng mga inhinyero para sa pagsusukat po ng mga estruktura. At kailangan din po namin paigtingin yung aming disbursement, yung aming finance team at ang aming admin. So, yan po yung sa tingin po namin para mas mapabilis at makuha po namin yung aming target ay dagdagan po ang aming personnel. So, Attorney, kumusta naman po yung efficiency ng kasalukuyang plantilla at contract of service position sa MCB sa processing ng mga claims? Ito po, nagpapasalamat po kami sa DBM, sa aming butihing Secretary Amena Pangandaman at ang ating Office of the President, ang ating Presidente Bongbong Marcos dahil po nagdagdag po sila nung 46 po, no? Inapprove po nila nung last August 26 yung aming kahilingan na magdagdag ng 46 na abogado at enhinhero. So parang 26 po na lawyer, 20 na engineer. Ngunit, syempre po, yung efficiency po, tinanong niyo po, for contract of service, kalahati po kasi nung pondo ng Marawi Compensation Board para sa operation na pupunta po sa contract of service. So, sa tingin po namin, kung ganun po, dapat po siguro i-migrate na natin sila doon sa regular plantilla para rin po yung magtatrabaho ay nasa under oath po sila. Ibig sabihin po, civil servants talaga. Okay, at para po mas maunawaan, attorney, ilang claims po ba ang target na matapos ninyo sa taong 2028? At mula sa kasalukuyang bilang ng manpower ninyo, ilan po dito ang mapoproseso mula sa annual po na target po ninyo? Sa kasalukuyan, ang target po natin every year po ay 3,000. Pero po, base po ngayon sa kapasidad namin na meron kami ngayon, contract of service lang lahat po yan. Nasa 2,000 lang po ang matatapos namin. So may kulang po na 1,000 dahil ang nag-file po ay kulang-kulang po 14,500. So every year po, dapat po at least makatapos kami ng 3,000 para maging 12,000. Sa tingin namin yung 12,000, more or less, yun po yung kabuuan kasing iba, consolidated po. So, sa inyong assessment po, ano po yung mga challenges na kinakaharap ng MCB para maabot yung annual target process claims nito? Ang challenges po namin, una, sabi po natin, no, yung manpower, human resources, kailangan po talaga with this enormous po na filed claims, nasa kulang-kulang na 36 billion, no? We need manpower to be able to really deliver po yung ating mandate na sinasabi natin na compensation and social justice and healing po. And right now, yung pong aming manpower, dun po kami medyo nakikitaan namin ng weakness. So kailangan natin yan i-empower ang board through additional manpower. And then pangalawa din po, yung nakikita namin na challenges, yung lugar po kasi medyo, syempre, hindi pa, kailangan natin paigtingin ang ating seguridad. So, kailangan natin makipag-coordinate with the Armed Forces of the Philippines. At nagpapasalamat kami sa AFP dahil pinoprovide po kami ng 24-hour security. Sila po yung nag-secure sa amin sa board. At ang aming mga records, syempre, nakafile na po lahat yon, yung 14,500 na mga records and documents. So, kailangan namin i-secure. So, digitization
Isa po yan sa nakikita namin na dapat fully digitized na kami. Lahat po ng record ma-migrate na namin through digitized copy para anytime po in the future magamit din po ng government yan na baseline. Pwede po bang malaman magkano yung claims na hinihingi ng ating mga kasamahan dyan or mga kababayan dyan sa Marawi po? Yes. So far po yung aming nakuha na po, no? Ibig sabihin, filed na po yan kasi tapos na po yung ating filing. Nag-start po yan on July 3, 2023 at nag-end ng July 4, 2024. Meaning yung 1 year na prescriptive period, dapat nag-file sila. Whether or not maghabol ka ngayon, tapos na po. So, ang hinihiling po nila, based sa aming total, no, yung aming estimated, 36 po yung total po na billion po yung kabuuan ng ating verified claims application and estimate po ng board. 36 billion. So, magkano paano po ba yan? Family? Okay. So, hindi naman po per structure. Per structure, Okay. okay. Kasi yung ating board ay nag-award per structure. So, if you have filed your claim na residential, commercial, or cultural, pwede rin ng mga mosque or schools. So, per structure po siya. Hindi po siya per family. Kumbaga, yung nasira ay dapat ay struktura. And then, meron din naman pong businesses, yung mga inventory nila, yung personal property nila na nawala doon sa kanilang mga businesses. Kasama rin po yun sa Kung babayaran. bahay po? Yun po. Kasama Residential. So, pag residential property, babayaran po yun. And in fact, nakapagbayad na po tayo ng mga residential structures. At meron din na po tayo nabayaran ng mga hospital. Meron din po tayo ngayon nabayaran ng eskwelahan. So, dumarami na po yung bilang na nababayaran ng board. Okay. So, sino naman po magpapatuloy ng distribution at processing ng claims ng mga biktima ng Marawi Siege sakaling hindi po matapos lahat ng ito sa 2028? Under the law, ang DSUD po, Department of Housing and Urban Settlement, ang pong dapat magtuloy po. Kasi meron po sunset clause. So ang aming tanggapan ay hanggang June 10, 2028 na lang po. So after that po, ang nakalagay sa law, it would then be the DSUD who shall be the one to continue the compensation process. Pero kumusta na po ba ang Marawi ngayon? Yung sinasabi niyong compensation dun sa structure, sapat po ba yung ibinayad sa kanila para makapagpatayo o mapaayos nila ulit yung bahay nila? Kasi nanggaling ako doon before, talagang may mga bahay na talagang sira-sira. Na parang hindi na siya habitable. Yung pong ating compensation process, kasama na rin po dyan yung mga heirs ng missing and presumed dead. Sabihin, pati po yung mga namatayan at legally presumed dead, kasama po sila sa ating dininig at binyaran. No? So, nasa around 200 plus po sila. 291, in fact, ang nag-file po sa atin at a-awardan natin kung approve sila. So, ang Marawi po ngayon, because of the Marawi Compensation Board, mataas na po yung, kumbaga, pag-asa na makabalik sila. In fact, nagkwento na po sa akin yung mga nakaklaim, bumalik na po sila at nagbabahay na. Kasi nag-start po tayo magbayad noong April, and marami na rin po ngayon na nagsabi sa atin, sa ating tanggapan, na bumalik na kami at yung pera na binigay nyo ay ginagamit na namin pang tayo ng aming mga estruktura. At nagpapasalamat po sila sa gobyerno dahil nagkaroon po sila ngayon ng pag-asa at oportunidad para makabalik po sila sa Marawi. So, sana po tuloy-tuloy po natin makita for this coming 3 to 4 years yung pagbalik ng mga tao sa Marawi. At Ma'am Weng, sana pagbalik niyo doon, meron kayong makita mga building at saka mga residential, commercial, and cultural properties. Marami naman po doon na nakapaggawa na rin yung mga building na mosque, meron na po. So, ang hinihintay na lang natin yung malalaking infrastructure, like for example, yung mga cultural, commercial, yan po, hinihintay natin yan. Pero sa residential, bumabalik na po sila. Okay. So, ano naman po yung masasabi ninyo sa suportang natatanggap ninyo mula sa pamahalaan para sa Marawi Compensation Board at sa mga biktima ng Marawi Siege? Yes, papasalamat po tayo sa ating Presidente Bongbong Marcos, ang ating Office of the President, ang ating DBM, at lahat po nung tumutulong sa atin dahil ang laki po nung ginawa nila na effort para po maitawid at may taguyod ang opisina na ito na ngayon ay nagsisilbing
pag-asa ng ating mga kababayan sa Marawi. So pasalamat po kami sa Marawi Compensation Board, sa ating gobyerno, dahil sa kanila po nagkaroon ulit po tayo ng hope at social justice at healing, no? Yung sinasabi natin na one day Marawi will rise again. So ito pong isang napakalaking programa na napakalaking impact at positive po sa buhay ng mga tao sa Marawi. So, yun yung pinakikita natin na video. Ayan na po yung construction ng mosque po yan. Ito pong video na ito, yan po yung mosque. Opo, nakatayo na po yan at yan po ay sambahan na po ng ating mga kababayan. Mga kailan po kaya matatapos yan? Tapos na po. Tapos na po. Opo, matagal na pong okay. tapos yan. Kailan pa Marami po? na pong natapos doon na mga infrastructure ang ating government. Tapos na po siya, I think, noong 2023. Opo. Last year. O ngayon, ginagamit na po 2024. Okay. So, balik po tayo sa manpower. Ilan po yung kailangan yung manpower? Yes. So, nagkaroon na po kami ng usapin dyan ng ating butihing DBM Secretary at in-approve na rin po yan ng ating Office of the President na 46 po yung para sa lawyer at saka engineer. And then additional naman na manpower naman para dun sa finance team at saka admin and administrative team. Kasi syempre, the more na dumarami po yung employee, the more na kailangan mo ng support staff, yung ating admin at saka yung finance naman para sa pagbabayad. So, baka po total mga 51 yung madadagdag po na kahilingan po namin. Sa Yan, 46 sana. po, approved na po yun ng OP. Okay. So, sige po ma'am, good luck po sa inyo. At sana ay maipamigay lahat, no? Bago matapos yung Opo. 2028 po. Yan po yung dalangin natin lahat. Okay, maraming salamat po sa inyong oras. Attorney Maisara Dandamon Latif, ang chairperson ng Marawi Compensation Board.